Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Labis akong malapit sa aking ina. Madalas kaming magkasama magmula nung nagkaisip ako sa kadahilanang ang aking ama noon ay isang inhinyerong OFW. Habang wala ang aking ama, si mama ang nagpupuno nito. Labis niya akong alaga mula sa pagluluto ng masusustansyang pagkain, binibihisa ng magandang damit, namamasyal sa pasyalan at tinuturuang magsulat at bumasa. Ang kwento pa sa akin ni mama noong nagsimula akong mag-aral, umiyak daw ako nung iniwan niya ako sa aking maestra at ako daw ang pinakahuling bata na tumahan. Hindi niya mapigilan ng matawa nung kinukwento niya sa akin ito. At kapag binabalikan namin ang eksenang ito, dahil naaalala ni mama, hindi ko mapigilang mahiya. Nakailang beses ko daw kasing tinawag ang pangalan ni mama at nung napansin ko daw na siya na lang ang umiiyak, dito na daw ako tumahan. Nasabi din niya sa akin na nung unang balik ni papa, hindi ako kaagad lumapit sa kanya kasi hindi ko siya kilala. Sa katunayan, natakot daw ako at umabot ng ilang oras bago ako nakumbinsi ni mama na siya ang papa ko. Naisip ko, baka hindi naman siguro ako ang nag-iisang bata na natakot nung unang beses nilang nakita ang magulang nila na umuwi ng Pilipinas galing sa abroad. Bumawi naman si papa sa ilang taon niyang wala sa tabi namin ni mama dahil ipinasyal niya kami sa magagandang beach ng bansa. Tinuruan din niya akong lumangoy at magbisikleta. Kaya naman marami din akong alaala nung mga 2 buwang magkakasama kaming buong pamilya. At nung nauuso na ang computer at internet, nakaka-video call na kami na para na din kaming malapit sa isa't isa. Hindi tulad noon, maliit pa ako, telepono at sulat lang ang komunikasyon. Masaya at matiwasay ang aming buhay hanggang sa nagkaroon kami ng masamang balita. Natuklasan namin na si mama ay nagkaroon ng sakit sa kidney. Kailangan niyang mag-dialysis ng ilang beses sa isang linggo. Nalungkot ako ng labis dahil hindi na siya tulad ng dati. Palaging mahina at masama lagi ang katawan. Kung noon nakikipaglaro pa siya sa akin, ngayon hindi na. Na madalas na lang naming gawin ay ang magbasa, bagay na pwedeng gawin habang siya ay nakahiga. Nung nagsimula ng maggamot si mama, si papa ay umuwi na ng bansa para makapiling at maalagaan niya si mama at ako. Kaming 2 ng aking ama ang nagtulong na alagaan siya. Nung umuwi si papa, pinasok niya ang maging isang negosyante, mga damit na tinda sa mga tiyangge. 3 taong lumaban si mama sa kanyang sakit, pero maaga siyang kinuha sa amin. Nung mga huling sandali niya, palagi sa akin ni mama na pinapaalala na, John, magpakabait ka. Sundin mo lagi ang papa mo at mag-aral ka ng mabuti at makatapos. Pasensya na, si mama mukhang hindi na makikita na makagraduate ka kahit elementary. Pero masaya ako sa mga panahong magkasama tayo. Mahal na mahal kita anak, na lumuluhan niyang wika. Ako din, hindi ko mapigilan na umiyak dahil batid kong senyalis na ito na siya ay namamaalam. Nabatid niyang ang kanyang katawan na mismo ang sumusuko. Nabatid niyang hindi na siya magtatagal. Hindi ako humiwalay sa kanya. Sa bawat oras na darating ako mula sa paaralan, didiretso ako sa kanyang kwarto, hahalikan ng kanyang noo at hahawakan ng matagal na oras ang kanyang kamay. Natuto din akong gumawa ng mga gawain sa bahay, maliban lamang sa pagluluto na si papa ang gumagawa nito. Hindi na din ni mama inabot yung transplant na para sa kanya. Nakapila siya pero hindi naman siya ang priority, kaya gaya ng iba, kami ay nakapila. Nagkaroon siya ng impeksyon at dito na nagsimula ang lahat ng komplikasyon hanggang sa tuluyan na siyang sumuko at lisanin ang mundo. Nung matapos siyang ilibing, napakalungkot ng aming bahay na tila ba balot na balot ito ng kulay asul na ang kapaligiran ay nagluluksa at dinadamayan kaming mag-ama. Sa kabila ng pagluluksa, kailangan naming mag-ama na magpatuloy sa buhay. Ginawa ko ang mga bili ni mama, ang mag-aral at maging mabuting anak kay papa. Nang natapos ang taon ng klase,
Nung ako ay nasa ikalimang baitang, nakatanggap ako ng award bilang top 2 sa klase. Hindi ko mapigilang maiyak dahil kung sana nandito si mama, yayakapin niya ako ng mahigpit, hahalikan sa pisngi at sasabihin, ang galing-galing naman ng anak ko ah. At ang kanyang ngiti ay napakalaki. Nakitang-kita ang pagka-proud niya sa akin. Kasabayan nito, ang aking ama ay lingguhan kong mag-inom. Marahil ito ang kanyang paraan upang maibsan ang kanyang lumbay at lungkot. Nung una, naintindihan ko ito, nakaramdam pa ako ng awa. Pero nagbago ito nung meron siyang ipinakilala sa aking bago niyang karelasyon. Hindi ako makapaniwala dahil 1 taon pa lang nawala si mama. Napalitan na niya ito kaagad. Wala siyang kwentang asawa sa isip-isip ko. Galit na galit ako dahil hindi ko matanggap. Napakiramdam ko noong mga sandaling iyon, nakalimutan na niya ang aking ina. Una pa lang, ipinakita ko na kaagad na hindi ako pabor sa desisyon niyang ito. Pero dahil ako ay bata pa at siya ang nagsusustento sa akin, wala akong magawa. Nung araw na ipinakilala niya sa akin si Maris, sabi niya magnobya na sila ilang buwan na ang nakakaraan. At ang buong oras na kumakain kami ng hapunang iyon, halata sa mukha ko ang pagkairita na sinadya kong ipakita ito dahil para sa una pa lang, alam na nila ang nararamdaman ko. Kaya naman nung kinagabihang iyon, kinausap ako ng aking ama. Anak, mabait si Maris. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makilala. Alam kong magugustuhan mo din siya bilang ina. Wika ni Papa. Hindi siya ang nanay ko, pabalang kong sagot. Alam ko, pero ang mama mo wala na sa tabi natin. Hindi ibig sabihin tayo din ay hindi na magpapatuloy sa buhay. Hanggat nabubuhay pa tayo, sikapin nating maging masaya at magpatuloy. Sa ganitong paraan pagdating ng panahon, wala tayong pagsisisi sa oras na bilang na lang ang ating oras sa mundong ito. Dagdag niya. Hindi ako sumagot at nagtungo lamang ako sa kwarto. At ang sumunod na eksena ay tumira na sa amin si Maris. Magkakasama na kami sa iisang bubong. Bagamat hindi pa sila nagpapakasal, daig pa nila ang bagong kasal. Nagsasama, pinagsisilbihan niya ang aking ama. Magkatuwang sila sa negosyo at si Maris na ang nag-aasikaso ng mga kailangang gawin sa bahay. Dahil ayaw kong mapalapit sa kanya, ang trato ko ay barubal at bastos. Iniisip ko lang noong mga sandaling iyon na gusto ko na kaagad lumaki para makaalis sa tahanang iyon, na gusto kong magpakalayo-layo sa kanila at hindi na sila makita pa. Subalit, kahit ganoon ang kilos ko sa kanya, ni minsan hindi siya nagalit. Hindi niya ako sinigawan o hindi niya ako pinagalitan. Sa mga panahong lumipas, siya ang nag-asikaso ng baon ko, ng pagkain ko, ng uniforme ko, ang naghahatid at nagsusundo sa akin sa paaralan, sa pag-a-attend ng meeting sa school ng mga magulang. Nandoon siya lagi, handa akong suportahan. Naghahanda ng merienda ko kapag ako ay abala sa aking aralin. Pero lahat ng ito, wala man lang akong sinabing salamat. Dahil palaging nasa isip at puso ko ay galit, inis at pagkairita sa tuwing nakikita ko siya. Nakakaramdam ako ng awa minsan sa ginagawa ko, pero lagi ko itong isinasantabi dahil nananaig ang galit ko sa kanya. Dahil galit, hindi ko ma-appreciate ang mga bagay na ginagawa niya. Gaya na lang nung nagtapos ako ng elementarya at meron akong karangalang natanggap. Nakasimangot ako nung siya ang kasama ko sa entablado at siya ang nagsabit ng medalya ko imbes na ang aking ama. Sinabi kasi ni Papa na mas maigi na si Maris ang kasama ko kaysa sa kanya at masaya na daw siya nasa tabi nanonood at kukuha ng litrato. Naalala ko noon na nabatukan ako ng aking ama dahil ibinato ko ang togang suot ko nung pagka-uwi namin. At sinabi niyang, matuto kang gumalang, Jonjon. Pero hindi ako sumagot at dali-dali lamang akong nagtungo sa aking kwarto. Kinabukasan, hindi ko sinasadyang makita si Maris. Meron kaming glass cabinet kung saan nakalagay ang medalya at trophy na natatanggap ko sa paaralan. Dito nakita ko si Maris na nakangiti. Yung ngiti niyang proud sa anak kahit na hindi niya ako kamag-anak. Naramdaman ko ang pagka-proud niya sa akin.
Pinunasan niya ang medalya para kumintab at inilagay ito doon na may ngiti sa kanyang labi, pati na rin sa kanyang mga mata. Biglang lumambot ang puso ko. Nung mga sandaling iyon, gusto ko siyang yakapin dahil nung mga sandaling ding iyon, parang nakita ko sa pagkatao niya si Mama. Ganoon na ganon din kasi ang itsura niya sa tuwing ilalagay niya sa cabinet ang medalya o trophy ko. Sinampal ko ang sarili ko. "Umayos ka nga, Jonjon!" Sabi ko sa sarili ko at hindi ko na napigilang nakadama ng labis na pangungulila sa aking ina. Hanggang sa nung ako ay nasa 3rd year high school, ang negosyo ni Papa ay nalugi. At hindi lang iyan, na-scam din siya nung kasosyo niya. Nagbigay siya ng puhunan para sa mga bagong supply ng damit pero hindi ito dumating. At yung taong pinagbigyan niya ng puhunang ito ay hindi na mahagilap kahit ang mga awtoridad ay wala ding magawa na mahanap ang nasabing lalaking iyon. Kaya naman, napilitan muling magtrabaho bilang empleyado ang aking ama. Bukod doon, sa nasabing puhunan na iyon, ay umutang din papala siya ng karagdagang puhunan. Sa isip-isip ko, hindi kaya parusa ito ni Mama sa kanya? Dahil kailangan niyang magbayad ng pinagkakautangan, maging si Maris ay nagtrabaho din. At sa mga lumipas na panahon, labis akong nagtataka dahil kung pumasok ito ay sa hapon at uuwi ng madaling araw. Curious ako, gusto kong malaman pero ayaw ko siyang tanungin kung bakit ganoon ang kanyang oras ng pag-uwi. Inintay ko na lang na marinig ito mula kay Papa na siya daw ay nagtatrabaho bilang kusinera sa isang resto bar. Dito ko din nalaman na sa nasabing resto bar na ito sila nagkakilala ni Papa. Ang una kaagad pumasok sa isip ko, resto bar? Hindi kaya nagbibigay siya ng aliw? Panglabas lamang yung sinabi nilang kusinera ito. At base sa oras ng kanyang pasok, malakas ang kutob ko na isa siya sa mga bar girl doon. Ang cheap-cheap ni Papa? Na-inlove sa mababang uri ng babae? Hindi nga siya karapat-dapat na maging nanay ko. Wala siyang moral, nakakahiya. Nararapat lamang sa kanya ang trato ko, malanding babae. Pairita kong sambit sa sarili ko. Habang tumatagal, hindi ko makayanan ng sikmura kong malaman na ganoon ang trabaho niya. Nais kong maghiwalay sila ng aking ama. Hindi sila bagay. Marami siyang lalaki. Kawawa ang aking ama dahil lagi siyang may kahati. Kaya naisip ko na dapat may gawin akong paraan para sila ay maghiwalay. Kinausap ko si Papa hingil sa oras ng pagpasok ni Maris at sa trabaho niya sa resto bar. Pero parang hindi siya nababahala. Parang wala siyang problema na okay lang sa kanya na ganoon ang trabaho ni Maris. Sinabi niya lang muli na sa kusina ito nagtatrabaho kaya wala siya o kami dapat na ipag-alala. Sa katunayan, natuwa pa si Papa dahil sa ilang taon na naming magkakasama, nagpakita ako ng concern at pag-aalala na nangangahulugang may paki ako sa buhay niya at sa buhay din ni Maris. Nung marinig ko iyon, oo nga no, hindi ko na malaya na baka nga unti-unti nang nabuksan ang puso ko na tanggapin si Maris, na baka nga tunay na may malasakit ako sa kanya na pilit ko lamang itinatago sa pamamagitan ng galit na pagkilos. Sa isip-isip ko, ayaw ko mang aminin pero mabait si Maris. Ako lamang ang in denial at mali yung iniisip ko na pera ang habol niya dahil ngayong wala ng pera si Papa. Malamang nakipaghiwalay na din ito pero hindi. Bagkus, nagtrabaho din siya para makatulong kay Papa. Na maling-mali ang mga paratang ko sa kanya. Ngunit, kailangan ko munang magpakasiguro kung totoo nga na hindi siya bar girl. Si Papa sa umaga pumapasok at gabi na uuwi. Si Maris naman ay sa hapon papasok at madaling araw na uuwi, na madalas siyang mag-isa lang kung umuwi. Kaya naman naisip ko na sundan siya isang araw. Makita sa sarili ko kung ano nga ba talaga ang ginagawa niya. Umalis siya ng bahay bandang 5:00 ng hapon at nakita ko siyang pumasok sa isang resto bar na sarado pa. Nagintay at nagmanman ako sa labas kung anong klaseng mga tao ang mga nagpupunta doon. At tama nga ang hinala ko. May mga babaeng nakasuot ng maigsing damit at nakadisplay sa labas ng nasabing resto bar. Pero hindi ko siya nakita na nasa labas. Kaya naman naisipan kong bumalik ng ilang mga araw at mag-obserba pa. At muli,
Hindi ko siya nakita sa labas. Naisip ko, mukhang sa loob siya nagbibigay ng ligaya. Hindi ko na matiis na ganito ang kanyang gawain at nung pang-5 araw kong pagmamasid, hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumugod sa loob sa nasabing resto bar at gusto kong makita sa sarili ko ang tunay niyang trabaho. "Maris, nasan ka? Lumabas ka dyan!" Sigaw ko. Yung guard doon, pilit akong kinakaladkad palabas pero nagsisisigaw ako doon. Nagkaroon ng komosyon dahil sa iskandalong ginawa ko. Hindi daw ako napansin kaagad nung guard doon kasi ako ay matangkad na napagkamalan akong isang nasa 8 gulang na. At maya-maya pa, nakita ko siyang lumabas. Bigla akong napahinto dahil nung makita ko siya, lumabas siya mula sa kusina at may suot na apron. Bigla akong napaluhod, naghahalong emosyon, hiya, lungkot at dismaya ng mga oras na iyon. Hiya dahil pinaghinalaan ko siya at hindi ako naniwala sa kanya. Lungkot dahil hindi ko mapigilan na makonsensya sa ginawa ko sa kanya. At dismaya dahil maling-mali ako sa mga ginawa ko. Natagpuan ko ang sarili kong umiiyak. At wala siyang sinabi kundi niyakap niya lang ako. Yakap na matagal akong nangulila. Yakap ng isang ina na natagpuan kong muli sa kanya. Yakap ng isang pagmamahal na ako lamang ang hindi nagpahalaga. Humagulgol ako noong mga sandaling iyon at ang tanging nasabi ko lamang ay, patawarin niyo po ako." "Shh, okay lang anak." Malambing niyang sambit. Niyakap ko siya pabalik at nung araw na ding iyon, nagpaalam siya na umuwi ng maaga sa kanyang amo at pinayagan din siya nito. Nagulat si Papa na magkasama kaming umuwi at nung ipinaliwanag ko ang ginawa ko at humingi din ako ng tawad sa kanya, niyakap lang ako ni Papa at sinabing, "Okay lang anak." Simula noon, nagbago ang pakikitungo ko kay Nanay Maris. Nagpapasalamat na ako, marunong magpahalaga at nung oras na mabayaran nila ang utang nila, sila ni Papa ay nagpakasal sa West. Kaya pala hindi sila nagpapakasal ay dahil tutol ako sa kanilang relasyon noon. Sa pangyayaring ito, natuto ako na huwag manghusga sa kapwa. Nabigyan ng pagkakataon na makilala ang isang tao dahil ang panlabas na nakikita natin ay hindi iyon ang katotohanan. Sa ngayon, ako ay nag-aaral na sa kolehiyo at meron na din akong kapatid na babae na nagbibigay saya at sigla sa aming abalang mga araw. Nawalan man ako ng ina sa murang edad, pero biniyayaan pa din ako ng mabait at maalagang ina sa kaanyuan ni Nanay Maris. Pangalawang video. Laki akong probinsya. Nung pagkatapos kong makagraduate ng sekundarya, sinabi sa aking na mga magulang ko na pwede akong makitira sa aming kamag-anak na nakatira sa Maynila at doon ako sumubok ng aking kapalaran. Kahit na hindi marangya ang buhay namin, ang buong pamilya ko ay sagana naman ito ng pagmamahal ng aming mga magulang at napapalibutan din kami ng mga sariwang gulay at prutas. Sa totoo lang, ang buhay ko sa probinsya ay malayong malayo sa syudad. Kapag nais naming magkakapatid na kumain ng prutas, may malapit na kakahuyan sa aming tirahan at pupunta lamang kami doon kung nais naming kumain. Magsasaka ang trabaho ng aking mga magulang, kaya naman sa tuwing sila ay darating sa bahay, may bitbit na silang mga talbos ng kamote o minsan ibang gulay na kinakain namin sa hapagkainan. At ang pinakagusto kong madalas naming ginagawa sa tuwing pagkatapos naming kumain ng hapunan, kapag maganda ang panahon, uupo kami sa labas, magsisindi ng panggatong si tatay at magsisimula siyang bumuo ng siga. At dito, sisimulan niya ang mga kwento tungkol sa aming mga yumaong mahal sa buhay. Madalas din niyang ibahagi sa amin ang buhay nila noon na kung sana ay hindi na ibenta ni Lolo yung lupa na dapat ay sakahan nila. Kaya lang nagkasakit si Lola na kinailangan nila ng pera kaya nawala ang kanilang lupang sinasakahan. Lalo na nung mga panahong ding iyon, hindi din maganda ang ekonomiya kaya naman wala silang magawa sa pangyayari. Ramdam ko sa boses ni tatay sa kanyang mga kwento noon na marami silang pananim, na isa sa mga ito ay mangga o bayabas.
At nakikita ko si tatay na ipipikit niya ang kanyang mga mata at iniimahe niya ang kanyang kabataan noong lahat ay masaya at masagana. Gaya ng sa tuwing aakyat siya ng puno at pipitasin ito at doon mismo kakagatin ang pinitas niyang prutas nang walang hugas-hugas na sa bawat kagat naghahalo ang asim at tamis na nagpapangiti sa kanyang muka at sa bawat pagnguya nais pa niya muling mamitas. At ang kanilang malaking bahay kubo, mga manok na nagtitilaok sa umaga na sumisimbolo ng bagong pag-asa, na maririnig mo ang masasayang ngiti ng mga tao sa paligid at ang pagsisimula ng kanilang mga gawain ng araw na iyon. Dagdag niya, yung buhay nilang hindi man sobrang marangya, pero komportable at simple lamang ito. Ngunit, magmula noong mawala ang kanilang ari-arian, dahil sa desisyon ng kanyang ama na ibenta ito, dito na sila nagsimulang maghanap buhay para makatulong sa buong pamilya. Na nagpatuloy ang ganito niyang buhay hanggang sa nakilala niya si nanay at sila ay nagpakasal. Sa mga kwento ni tatay, para na din kaming kasama sa kanyang kabataan noong mga panahong iyon. Kaya naman, hindi ko maiwasang malungkot nung ako ay nagsimulang bumukod sa mga magulang ko. Pero ang sabi ni tatay, "Anak, subukan mong hanapin ang kapalaran mo sa Maynila dahil kung mananatili ka dito sa probinsya, ganito lang din ang buhay mo." Una kong pinasukan ay isang tagabenta sa isang pwesto sa Tiangge at isang beses nung nakita ko yung pinsan ko na nag-uwi ng cappuccino, nasarapan ako, kakaibang lasa, mapait na may tamis at creamy. Sabi niya isa itong uri ng kape na gawa ng isang barista. Tinanong ko siya kung madali lang maging barista. Oo, mag-aral ka lang maging barista tapos pwede ka na mag-apply sa mga malalaking coffee shop o di kaya chain coffee shop. Matapos noon, dito ko na napansin ang mga coffee shop sa mall. Hindi ko akalain na ang ganitong klaseng kape ay aabuti ng halos ilang daan. Kaya naman ginawa ko yung mungkahi ng pinsan ko na maging barista at nag-aral ako nito sa pinakamurang paaralan na gumugol ako ng ilang linggo at natapos ko din ito. Sa tulong na din ng rekomendasyon ng kamag-anak ko, ako ay nakapasok sa isang coffee shop. Hindi man sa loob ng mall, pero ito ay matao at ang kalsadang ito ay laging abala na malapit sa mga nag-oopisina. Gustong-gusto ko ang trabahong ito. Gumagawa ng latte art na nagtitimpla ng iba't ibang klase ng kape at yung makita ang ngiti ng mga bumibili sa tuwing makikita nila yung disenyo nito. Sa totoo lang, kung noon, wala akong ideya kung ano ang nais ko sa buhay ko. Pero nung natuklasan ko ito, sa tingin ko, ito ang nais ko sa buhay. Na nais kong magkaroon ng sarili ko ding coffee shop na magbigay sa akin ng motibasyon upang mag-ipon at magtayo din ng sarili kong pag-aari. Ang coffee shop na pinagtatrabahuhan ko ay isang malaking kumpanya. At nung nalaman ko ang halaga nito kung ito ay ipa-franchise, sa tingin ko, kahit na magkanda kuba-kuba ako, hindi ko ito may ipon. Kaya habang pansamantala, inaral ko ang lahat kong dapat aralin. Mula sa mga coffee machine, klase ng coffee beans, at marami pang iba. Kasabayan nito, meron ding lalaking taga Maynila ang nagkaroon ng interes sa akin. Pinayuhan ako ng mga katrabaho ko na huwag pansinin o huwag magpadala sa mga mabubulaklak na dila ng mga customer, lalo na kung ang intensyon nila ay ayain ako na mag-date dahil madalas daw ang mga ito ay manloloko. Sinabi din nila sa akin na madami na silang nakilala o katrabaho na may ganitong karanasan, kaya pinayuhan nila akong mag-ingat. Madalas akong tumatango, pero sa kaibuturan ng isip ko, baka naman nagkataon lang o hindi naman lahat siguro ng lalaki ay ganon. Pero dahil ako ay laking probinsya, walang alam, walang karanasan at hindi naniwala, kaya maging ako ay nahulog din sa patibong na ito na pinagsisisihan ko magpasa hanggang ngayon. Sa halos 1 taon ko nang nagtatrabaho sa nasabing coffee shop na iyon, meron kaming suki na madalas umorder ng kape bago ito pumasok sa kanyang opisina. At bibili muli mga oras ng tanghalian. Noong una hindi ko ito masyadong pinansin, pero dahil halos araw-araw na itong bumibili ng kape, kaya naman parang nakilala ko din siya
kahit hindi kami masyadong nag-uusap. Hanggang sa isang araw, nagtanong siya kung saan o kung may alam ba akong bilihan ng masarap na cake sa lugar. Itinuro ko sa kanya ang isang bakery shop na hindi kalayuan. Hindi ko masyadong nagets yung direksyon. Baka pwedeng magpasama ako sa'yo, okay lang ba? Wika niya. Ako naman, hindi ko napansin ang estilo niya at dahil tinuturing ko siyang isang suki at ayaw ko namang magpakita ng walang galang, kaya naman sumagot ako ng, hindi po ako basta-basta pwedeng umalis. Kung makakapag-antay po kayo, pwede po sa pag-out ko na lang ko po kayo samahan. Sige, walang problema. Balik na lang ako. Salamat ulit ha. Tugon niya. Matapos ko siyang samahan at ituro ang cake shop, tinanong niya akong muli kung ano ang pinakamasarap na cake at sumagot akong muli. Paalis na sana ako nang nagsalita siyang muli ng, salamat nga pala. Gusto ko sanang suklian ito. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, baka pwede mo akong saluhan. Ituring mo na lang bilang pasasalamat ko sa'yo. Nakangiti niyang sambit. Nais ko sanang tumanggi sa isip ko. Pero yung paa, tiyan at bibig ko, kasalungat ang sagot. Kaya naman ako ay napasagot ng okay. Sa hapunang iyon, nakilala ko ang binata. Base sa kanyang pananamit, may mga braces sa ngipin at gamit na cellphone. Alam kong siya ay may kaya. Maganda din ang kanyang trabaho, pero noong mga sandaling iyon, nakatuon ang isip ko sa magandang restaurant na pinagdalhan niya sa akin. Hindi ko mapigilang mapaatras at nagsalita ng, ay sir, mukha pong mamahalin dito, huwag na lang po. Baka hindi ko po kayang bayaran yung kakainin ko. Bigla siyang natawa. Ano ka ba? Treat ko, kaya okay lang yan. Baka sa mukha ko ang pagkahiya. Pero kinuha niya ang kamay ko at hinila papasok sa loob ng restaurant. Habang nagiintay kami ng pagkaing in-order niya, at ang tinuro ko naman ay ang pinakamurang potahe, isang bangus na may kasamang rice, dahil ang nasa isip ko pa rin ay ako ang magbabayad ng kinain ko. Natawa siyang muli nung sinabi ko ang order ko dahil napansin niya na pinakamurang potahe ang napili ko. Relax ka lang, okay? Ako ang bahala. O order pa ako ng ibang potahe para matikman mo din ito. Anya niya. Noong mga sandaling iyon habang kumakain kami, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba dahil yung mga potaheng in-order niya ay walang ganoong halaga sa loob ng pitaka ko. Bagamat masasarap ang pagkain, pero ang presyo nito ay tila ba pang mayaman lamang ang makakabili. Matapos ang nasabing hapunang iyon, naulit itong muli. At sa pagkakataong iyon, inamin niyang interesado siya sa akin at nais niya akong ligawan. Ang ganda mo, Hasmin. Hindi ko akalain na isa kang galing probinsya. Ang kutis mo ang kinis at maputi na talagang nagpabihag ng puso ko. Wika niya na may kasamang kindat. Ako, bilang babae, hindi ko mapigilang kiligin nang marinig ang napakagandang komento niya para sa akin. Mabait, malambing, at ramdam ko ang kanyang pagmamahal, kaya hindi ko napigilan ang aking puso na mapaibig din sa kanya. Inulan din niya ako ng mga magagandang regalo at dinadala sa mga lugar na hindi ko pa napuntahan. Hanggang sa dumating ang araw na sinagot ko siya at kami ay naging opisyal na magkasintahan. Maayos at maganda naman ang aming pagsasama. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, mag-iisang taon pa lang ang aming relasyon nang matuklasan kong ako ay nagdadalang tao. Nung sinabi ko sa kanya ito, baka sa mukha niya ang neutral na ekspresyon. Hindi masaya at hindi din malungkot. Pero sinabi niya sa akin na nais niyang akuin ang responsibilidad. Dumating ang araw na kailangan na niyang aminin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa amin. Nasa loob ito ng isang malaking subdivision. Ang bahay nila malaki at dalawa din ang palapag nito. At sa likuran, mayroong swimming pool. Na tila ba yung mga bahay na napapanood ko lang sa drama sa telebisyon ay nakikita ko na sa tunay na buhay. At gaya din ng drama na nakikita ko sa telebisyon, yung mga karakter ng mga mayayaman at ang tingin o trato nila sa mga nakabababa sa kanila ay ganoon din ang kilos at reaksyon ng kanyang ina. Na sa unang tingin ko pa lang, batid kong hindi na siya pabor sa akin.
Nakita ko din ang kanyang reaksyon ng diri nung nalaman niyang ako ay galing sa probinsya at hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral. Mom, buntis po si Jasmine at ako ang ama. Nais ko siyang pakasalan, sambit ni Franco. Pero tumutol ang kanyang ina. Hindi naman porket buntis siya, kasal na agad. Pwede naman kayong mag-live-in muna. Hindi pwedeng magpakasal kayo. Ang inaakala kong gagawin ni Franco ay ipipilit niya ang nais niya. Tutal naman, malaki na siya. May sarili na din siyang buhay. Pero hindi, bagkus, sumagot siya ng, "Okay mom." Sabay tumingin sa akin. Ayaw ni mami kaya gawin na lang natin yung sinabi niya. Sabi niya sa akin, gusto ko mang tumutol. Gusto ko mang ipaglaban ang karapatan ng anak ko. Pero nung mga sandaling iyon, labis akong mahina. Wala akong kapangyarihan. Lalo na batid kong ako ay aasa sa kanyang ibibigay na panggastos sa pagbubuntis ko at sa mga gastusin ng magiging anak namin. Kaya pinili kong itikom ang aking bibig. Magmula nung tumira ako sa bahay nila, hindi na ako nagtrabaho. Nasa bahay lamang ako. At sa bawat oras na lalabas ako ng kwarto, madalas akong naglalakad sa balat ng itlog na sa bawat kilos ko ay maingat. Lalo na, mainit lagi ang dugo nila sa akin. At upang mabawasan ang kanilang inis, nagkukusa akong tumutulong sa bahay. Hanggang sa itrato na nila akong isang kasambahay. "Oy, asa na yung kape ko? Kunin mo yung bag ko. Bilisan mo ang pagkilos." Iilan lang yan sa mga salita na natatanggap ko mula sa nanay ni Franco. Hindi lang ang nanay ni Franco ang ganito ang trato sa akin, maging ang kanyang ate. Sa tingin ko, mas malala pa na kung makapag-utos para ka nang nabili at hindi lang iyan, madalas din siyang magmura. Isang beses, habang nagpupunas ako ng glass door, siya ay naglalakad na nakatingin sa kanyang cellphone. Natalsika ng kaunting-kaunting glass cleaner ang kanyang puting blusa. "Ang tanga-tanga mo naman! Wala ka bang mata? Ang bobo mo! Tingnan mo yung ginawa mo sa blouse ko! Mas mahal pa to sa pagkatao mo, leche ka!" Nanggagalaitin niyang sambit na isang insidenteng hindi ko naman sinasadya. Palagi siyang mainitin ang ulo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, ako ang pinagbubuhusan niya ng inis sa mundo. At habang nangyayari ito, si Franco ni minsan hindi ako ipinagtanggol. Bagkus, ako pa ang sinabihan niya na makisama kahit na alam niyang hindi patas ang trato nila sa akin. Ang akala kong isang magandang nilalang, yun pala isa itong duwag na nagtatago sa ilalim ng palda ng kanyang ina. Nung ipinanganak ko ang aking munting prinsipe, ang kanyang lolo at lola ay wala ding amor sa kanya. Kapag lalapit ito sa kanila, hahawiin nila ito palayo. Kung minsan, natutulak pa nila ito ng malakas na tipong mapapaatras o babagsak siya sa sahig. At madalas siyang suwayin na, "Huwag kang maingay, huwag kang malikot, gumilid ka lang at huwag kang pakalat-kalat." Magmula nang magkaisip, alam na niya at ramdam din niya ang malamig na trato sa kanya ng kanyang lolo at lola. Alam na alam niya ang pagkakaiba dahil umuuwi kaming mag-ina sa probinsya sa tuwing Disyembre upang doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Napansin ng anak ko ang mainit at malambing na trato sa kanya ng mga magulang ko, kaya minsan hindi niya maiwasang magtanong, "Mama, bakit po sina Lola Belinda at Lolo Manuel palaging galit sa akin, tapos sila tatay at nanay palagi akong niyayakap? Bakit po ganon?" Hindi ko mapigilan na dumugo ng kaunti ang puso ko, kaya madalas ko nalang sagutin na baka may problema lang sila sa trabaho. Hanggang sa isang hapon, umuwing nasa good mood ang ate ni Franco. Sabi niya, yung nobyo niyang doktor ay nagpropose sa kanya. Ilang beses na daw siyang nabigo, kaya naman pinaghirapan daw niyang mag-work out ang relasyon nila. At dahil nasa good mood, ako ang ginawa niyang alalay sa kanyang mga abalang gawain sa pagprepara ng kanyang nalalapit na kasal. Sa isip-isip ko, baka ito na ang maging tulay para umayos ang trato niya sa akin at sa kanyang pamangkin. Kaya determinado akong sundin ang kanyang gusto at magkomento na nais niyang marinig. Nung nagpunta sa bahay ang kanyang fiancé, ito ay mahiyain.
Nahalata ko din ang pagkailang niya pero tunay akong masaya para sa hipag ko. Sinamahan ko siyang magsukat sa kanyang trahe de boda. Nung pagpasok ko doon, hindi ko mapigilang ngumiti at habang siya ay namimili at nagsusukat, ako naman ay nagtitingin-tingin din. Hanggang sa may nakita akong pa-mesh na sleeveless at mula sa dibdib pa-tube ang disenyo, meron din itong maraming kristal na nakaborda na meron kang suot na petticoat para sa long dress na iyon na maganda ang pagka-fluffy nito. Nasabi ko bigla sa sarili ko, ang ganda naman ito. Gusto ko kapag kinasal ako, ganito ang dress na gusto ko. At hindi ko mapigilang kiligin. Nagulat ako sa babaeng nasa likuran ko. Talaga? Akala ko kasal ka na. Sambit nito. Nagtaka ako pero may pakundangan ko siyang sinagot na, hindi pa po. Pero balang araw mangyayari din po ito. Dito ko nakitang sumenyas ang hipag ko at ang itsura niya ay nakasimangot. Hindi ko mawari ang senyas niya kung ayaw ba niya nung dress na napili niya o gusto niya ng bago. Kaya dali-dali akong lumapit. Itiko mo nga yung bibig mo, mamaya tayong mag-usap. Nang gagalaitin niyang bulong. At itinoon ang kanyang atensyon sa babaeng nagtanong sa akin at sinabing, huwag akong pansinin at babalik na lang siya sa ibang araw para mamili ng damit. Paglabas namin, yang katangahan mo Hasmin, iwanan mo sa bahay, niinis niyang sambit. Habang nasa biyahe kami, paulit-ulit kong inire-rewind ang pangyayari sa shop na hindi ko mawari kung ano ang nagawa ko. At nung oras na makarating kami sa bahay, pagpasok pa lang, ang tanga-tanga mong babae ka. Hindi mo ba alam? Pinsan ni Gerald yung babaeng yun. Hindi ka kasal. Ano na lang sasabihin nila sa amin? Bakit kailangan mo pang sabihin sa iba yung tungkol sa buhay mo imbes na itiko mo yung walang silbi mong bunganga? Hindi mo ba alam na ilang beses kong inakit si Gerald, mapansin lang ako, tapos ikaw lang ang sisira ng reputasyon ko at ng pamilya ko? Yang hampas lupa mong ugali, iwan mo sa probinsya. Huwag mong dalin dito, nakakahiya ka. Ginawa ko ang lahat para lang magkagusto sa akin si Gerald. Kahit na magpanggap at anong akit, magustuhan niya lang ako. Kung hindi mo alam, huwag kang magsalita. Sinira mo ang araw ko. Leche kang babae ka. Pasigaw niyang sambit habang dinuduro ako. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkasigaw, maging ako ay natameme. Hindi ako makaimik dahil nagulat ako sa mga sinabi niya. Hindi ko din alam kung saan magsisimula. Sa sobrang lakas ng kanyang pag-ieskandalo, yung anak ko nakakapit na sa binti ko at umiiyak. Dahil maging ako ay umiiyak din. At nagpatuloy pa siya na nagtatatalak ng mga masasakit na salita. At sa pagkakataong ito, tinakpan ko ang tenga ng anak ko para hindi masyadong marinig ang sinasabi ng kanyang tiya. At makaraan lamang ang ilang saglit, nakita ko ang mga biyanan ko, si Franco, mga magulang ni Gerald at si Gerald. Nandoon sila sa may hardin malapit sa swimming pool at dahil sa lakas ng talak ng hipag ko, narinig nila ang buong pangyayari. Kaya maging sila ay napasugod sa aming direksyon. Biglang nagulat ang hipag ko. Mali kayo ng iniisip. Nauutal niyang sambit. At nagpatuloy ang kanyang pag-uutal dahil nakita niya ang kanyang fiancé at future in-laws. Biglang lumabas si Gerald at pinigilan niya itong umalis pero bitiwan mo ako. Tatawagan kita kapag ready na ako makipag-usap sa'yo. Sambit nito at saka umalis kasama ang kanyang mga magulang. Kinabukasang iyon, nagwawala ang hipag ko dahil nakipaghiwalay sa kanya si Gerald at inurong din ito ang kanilang kasal. Ako ang sinisisi niya sa nangyari at pinalayas niya kami. Pansamantala muna kaming tumuloy sa kamag-anak ko sa Maynila at makaraan ang ilang araw, nagpunta si Franco at sinabing, pwede ka nang bumalik sa bahay pero dapat mag-sorry ka kay ate. Bakit ako magsusorry? Wala naman akong ginawa. Sagot ko, hayaan mo na, wala naman akong kinakampihan pero mag-sorry ka na lang. Tugon niya. Batid kong walang saysay ang makipagtalo sa makitid niyang kokoting iyon. Nung pinalayas kami,
Hindi siya tumutol. Hindi niya ako pinagtanggol. Maging ang anak ko. At ngayon, ako pa din ang gusto niyang magpakumbaba kahit na niyurakan nila ang pagkatao ko. Kaya sumagot akong bigyan pa niya ako ng panahon. Sa aking pagninilay-nilay, ang pinaka-importante sa akin ang kaginhawaan ng anak ko. Kaya naman nilunok ko ang pride ko at sinabi ko sa anak ko na babalik kami sa malaking bahay. Pero nadurog ang puso ko nung marinig ko ang sagot niya. Ayoko po dun, ma. Maganda nga ang bahay natin pero hindi naman nila tayo mahal. Mas gusto ko po kila tatay at nanay. Niyakap ko ng mahigpit ang 5 taong gulang kong anak dahil dismayado ako sa sarili ko. Kung sa akin, okay lang ang tratong iyon. Pero sa anak ko, hindi ko dapat ito hayaan. Ayaw kong lumaki ang anak kong mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. At sinabi na din ni tatay sa akin na umuwi. Pinaluwas kita ng Maynila para gumanda ang buhay mo. Pero kung ganyan din, umuwi ka na lang. Magagawa natin ito ng paraan. Sambit niya sa akin. Sa ngayon, magkahiwalay na kami ni Franco. At ang sabi niya, magbibigay na lang siya para sa bata dahil nagdesisyon na akong hindi bumalik sa kanila. Dito na kami ngayon naninirahan sa probinsya. Kaya para sa akin, okay na din iyon. Ilang taon na akong nagtiis ng kanilang pang-aapi. At naisipan kong itutuloy ko na lang ang plano kong makapagbukas ng sarili kong kapihan na umaasa na may kalakip na pagsisikap at pagsisipag na maisasakatuparan ko ito alang-alang na din sa anak ko. Batid kong hindi magiging madali para sa aming mag-ina ang tatahakin naming landas. Kaya naman hindi ko minsan mapigilan na manghinayang dahil kapag bumalik kami sa biyanan ko, ang anak ko siguradong mag-aaral sa magandang paaralan, meron ng malamig at malambot na tulugan at mas maganda ang buhay. Para sa kanyang kinabukasan, kaya kong magtiis. Sa tingin niyo po ba? Tama po ba ang desisyon kong lumayo? Salamat po. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!